Okay, pray po tayo. Ama naming Diyos, Panginoon naming Ama, muli po kami, Panginoong, nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito. Sa pagkapatuloy na pagbibigay mo sa amin ng panahon, pagbibigay mo na pagbibigay ng kapayapaan sa kaisipan namin at kalakasan na makapagpatuloy sa ganitong pag-aaral. Patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming gabayan, Ama. Kami po pinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng ito, makapag-aralan namin, ma-discuss ang lahat ng lessons, ang verses 6 and 7 na nakatalaga sa gabing ito. Ikaw po ang patuloy na gumabay at mauna sa aming lahat, lalo na ang mga kasama namin sa iba't ibang dako. Pagpalain mo kami at gabayan, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so nandiyan na rin si Mami Ay. Salamat sa iyong pagsama, salamat sa inyong lahat. Mag-join na rin yung iba o posibleng naka-join na, hindi lang nagko-comment, kaya hindi natin nakikita ang pangalan. So tayo po magpapatuloy nga sa ating talakayan sa gabing ito, ang Isaiah chapter 51 verses 6 and 7. Atin mo na bigyan ng kaunting recap ang verses 4 and 5. Ang Isaiah chapter 51 verses 4 and 5 ay mga talata na nag-iwan ng kaaliwan sa mga tao hinggil sa pangako ng Diyos na magdadala ng kaligtasan at katarungan sa kaniyang bayan. Tulad ng ginawa niya kina Abraham at Sarah, hinihikayat nito ang mga tagapakinig o ang makakabasa ng mga bahaging ito ng Biblia na tumingin sa halimbawa ng buhay ni na Abraham at Sarah bilang pampatibay loob, bilang patotoo na ang Diyos ay nangako at ang Diyos ay tumutupad sa kaniyang pangako. Tinitiyak nito sa mga tao na ang katwiran at kaligtasan ng Diyos ay malapit na at ang kanyang batas ay magbibigay gabay sa liwanag para sa lahat ng tao, hindi lamang sa Israel. Siyempre, ang konteksto ng ating talatang sinidiscuss ay nasa ilalim ng kapanahonan ng mga Israelita. Pero ang nilalaman ay akma pa rin sa ating kapanahonan sa kasalukuyang panahon. Magandang gabi at Alma sa inyo pong lahat yan, sa inyong pamilya. Salamat at naandiyan na rin kayo. Sa pangkalahatan, ang mga talatang 4 at 5 ay nagbibigay ng pag-asa sa mga Israelita sa kahihinatnan ng kanilang buhay. Sa kapanahonan ito ay patuloy pa rin nating dalhin ang parehong pag-asa na iniwan ng Panginoon sa mga Israel o sa Israelita. Kahit napakatagal na ng panahon na ito na ipinangako ng Diyos, hindi natin maikakaila na sa kasalukuyang panahon ay nararanasan natin ang pangako ng Diyos at tinutupad niya sa mga pagkakataon na minsan hindi natin inaasahan, mga panahon na akala natin ay walang ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay, pero bigla na lamang makikita mo, mararanasan na ang Diyos ay hindi nakakalimot. Yan. Kaya nga ang sabi doon sa isang kanta ay hindi mo natutulog ang Diyos, ano? At alam niya ang lahat na nangyayari sa ating kapanahunan. So yung iniiwan ng talatang 4 at 5 ay pag-asa sa mga Israelita. At ito rin ay iniiwanan sa ating lahat. Hindi man tayo yung direktang kinakausap ni Propeta Isaiah, pero alam natin sa kapanahonan natin, ang pag-asa sa biyaya, gabay at patnubay ng Diyos ay nararanasan din nating lahat. Ang pagkakalob ng Diyos ng mga kabutihan sa mga taong kanyang pinili ay hindi natatapos hanggang sa ang mga tao o tayo mismo ay nananatili dito sa lupa. Wow, magandang gabi, Carla. Salamat at naandyan ka. Sana ay araw-araw naandyan ka lagi. Anyway, salamat sa Panginoon. Okay. So yun po yung tema, yun po yung tinalakay at mensahe ng verses 4 and 5. Ang pag-asa ng Diyos ay kasama natin at hindi ito mauubos. At dahil ang Diyos ang nangako, ang Diyos ang nagbigay ng pag-asa, siguradong ito ay mangyayari. Yan. Pagtawang nagbigay ng pag-asa sa atin ay minsan ay nabibitin at hindi ito nangyayari. Pero dahil Diyos ang kausap natin dito, Diyos ang nangako, sigurado na ito ay mangyayari. Okay. Yan. Talakay natin ang talatang 6. Sa dakong itaas, sa kalangitan, kayo ay tumingin. Dakong ibaba, dito sa daigdig ay magmasid din. Katulad ng usok, itong kalangit ay pawang maglalaho. Itong daigdig, mababasak namang parang kasuotan.
Ang mga naroon, lahat ng nilikha ay parang langaw na mamamatay. Ngunit ang pagliligtas ko ay walang hanggan, tagumpay ay walang katapusan. Napakasarap damahin ang salitang ito. Ang mga naroon, lahat ng nilikha ay parang langaw na mamamatay, mauubos, maglalangaw lahat. Ngunit ang pagliligtas ko ay walang hanggan, tagumpay ay walang katapusan. Kahit saan man tayo makarating, anumang panahon, na andun ang pagliligtas ng Diyos hanggat hindi siya bumabalik dito sa lupa. Ang talatang ito ay naghahatid ng makapangyarihang mensahe ng pag-asa at pagtitiis at nagpapaalala sa mga mananampalataya na patuloy na magtiwala sa hindi nagbabagong kalikasan ng mga pangako ng Diyos. Siya at ang kaniyang pagliligtas ay hindi katulad ng mga bagay dito sa mundo o kaya ay sa kalangitan na pawang maglalaho. Ito'y nagsisilbing isang matinding paalala na sa kabila ng pansamantalang kalikasan ng pisikal na mundo, ang kaligtasan ay at katuwiran ng Diyos ay walang hanggan at hindi natitinag. Tinatawag tayo nito na itaas ang ating mga mata sa mga panandali ang alalahanin ng pang-araw-araw na buhay at ilagay ang ating pag-asa sa walang hanggang katapatan ng Diyos. Hindi perpekto ang mundo. Napakaraming kagipitan at kaguluhan, napakaraming problema. Halos lahat ng bansa, lahat ng gobyerno may problema. Actually, hindi lang naman Pilipinas ang may problema. Pero sa kabila ng lahat ng ito, pag tayo ay lumapit sa Panginoon, pag tayo ay umasa sa Kanya at humingi tayo sa pamamagitan ng pananalangin, may pasasalamat, siguradong siya'y tutugon, siguradong ibibigay niya ang ating pangangailangan na alam niyang tunay na kailangan natin. Yan po ang kagandahan. Hindi matatapos ang pag-asa na ibinibigay ng Diyos. Ang Pilipinas ay napakalaki ng problema. Pero ano ba ang solusyon? Patalsikin ba ang Pangulo? Tanggalin ba ang Senado? Kagaya ng sinasabi ni Senador Cayetano. Yan, Kristiyano si Senador Alan Peter Cayetano. Pero ang kanyang recommendation ay mag-resign lahat ng opisyal ng gobyerno. Sino mamumuno sa Pilipinas? Ano ang mangyayari? So maraming kumukontra, mayroon din namang umaayon. Pero alam po ninyo, isang solusyon na pwede nating gawin ay talagang ikalat ang ebanghelyo, ipanalangin ang ating gobyerno. Kasi sa totoo lang po, kung tayo yung lalagay sa kalalagayan ng Pangulo, siguradong hirap na hirap din tayo. Kanina, mayroong interview na ginawa si Pulina Sanchez kay Undersecretary Claire Castro, yung speaker ni presidente. Siya ay nagsabi na tulungan ang presidente dahil hindi na alam ng presidente kung ano ang gagawin. Alam na natin lahat noon pa man election pa lang alam natin na napakahina ng leadership capability ni BBM. Nanalo pa rin Ibinuto nating lahat. Kaya yan, nagsasuffer tayong lahat. Kasi talaga namang hindi naman siya ganun kaseryoso sa buhay niya Kahit nung buhay pa yung tatay niya, ganun ang nangyayari. At yun ang resulta sa ating bayan. Kaya yung mga mahihirap na problema, talagang nahihirapan siyang magbigay ng solusyon. Pero anong solusyon na pwede natin gawin? Dahil pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon. Ang pag-asa ay wala sa Pangulo, wala sa Senado. Maipakulong man natin yung mga nangurakot doon sa DPWH sa flood control, maubos man lahat ng korap, meron pa rin problema. Ang solusyon ay nasa Panginoong Diyos lamang. Ipanalangin natin ang gobyerno, ipanalangin natin ang bawat isa at magkaroon ng righteous government. Sa kasaysayan, sa Geneva, Switzerland, ang isang syudad na hindi naman ganoon kaunlad ng kapanahunan na yon, laganap din ng kahirapan. Pero ano ang nangyari doon? Si John Calvin ay kinuha ng gobyerno para mag-preach ng gospel. Araw-araw, walang ginawa si John Calvin. Nung una, kinaasaran siya ng mga tao. Pero noong sumunod, pinabalik siya ng Pangulo ng Switzerland. At wala siya uling ginawa kung hindi mag-preach, magturo, manalangin sa Panginoon. Pagkaraan ng ilang panahon, umunlad ang Geneva, Switzerland. So ito nagpapakita na throughout the history, ang
ang solusyon sa lahat ng problema, ang pag-asa ng lahat ng tao ay magmumula sa Diyos. Hindi ito magmula sa mga tao na nagsasabi magagaling at matatalino. Pwedeng tama ang sinasabi ni Senador Cayetano kasi nga ang command responsibility kaya doon lumaki ang ulo ng mga nangurakot na congressman dahil pinayagan ng presidente yung insertions ng mga budget so ibinulsa lang. Pero kung matanggal natin yung pangulo, sino ang papalit? Sigurado ba tayo na yung papalit ay hindi mangungurakot o hindi magiging matibay ba talaga? Napakarami nang nangyari sa kapanahunan natin. Iilang presidente lamang ang talaga namang masasabing matino. Yung sinasabi nga natin dati na si President Duterte, matino, maraming nagawa. Nasaan siya ngayon? Di ba? Ang dami ring issue. Ibig sabihin lang po nito mga kapatid, hindi politiko ang solusyon kung hindi ang pagdulog sa Panginoon para siya ang gumawa sa ating bayan. Siya lamang ang solusyon sa lahat ng bagay na ito. Yan. So, nadala lang natin sa aspetong politikal, sa aspetong gobyerno, dahil yun ang kasalukuyang sitwasyon. Ang tinatalakay ni Isaiah dito sa kabanatang ito ay sitwasyon ng mga Israelita, ng kanilang buhay, ng kanilang gobyerno, ng kanilang pananampalataya, which, as far as I can relate, iyan ay refleksyon ng sitwasyon ng mga gobyerno at ng mga namumuno at ng mga mananampalataya sa kasalukuyang panahon. Ano ba yung pagkukulang nila noong ng mga Israelita noon? Hindi kaya posibleng yun ay pagkukulang din nating mga mananampalataya ngayon? Hindi kaya sila nahihirapan noon o kaya tayo nahihirapan ngayon dahil yung pagkakamali ng Israel ay ginagawa din natin ngayon. Hindi siguro somehow mag-reflect tayong lahat, isaisip natin ang mga bagay na ito. Kasi ang solusyon ay nasa Panginoon, nasa pananampalataya, nasa pananalangin at paghingi sa Panginoon. Siya ang makagagawa ng lahat ng bagay. Yan ang kanyang sovereignty, yan ang kanyang otoridad. Ang problema, tayo mismo mananampalataya, hindi na nananampalataya sa Kanya na may magagawa siya sa ating bayan. Ano nagiging solusyon? Rally. Sa September 30, that is Bonifacio Day, meron na namang rally at napakalawak na rally. Sinasabi nga nila, pabababain na daw si BBM sa pwesto. Sa palagay ba natin yun ang solusyon? Baka sa halip na mag-rally tayo doon, violent na naman yun, ba't hindi kaya hikayatin ng mga pastor na manalangin ng lahat ng tao at baka sakali na may maging mas magandang solusyon na mangyari sa ating bayan. Ayan. Okay. Ang pangkalahatang tema ng talatang ito ay ang walang hanggang kalikasan at pagliligtas at katuwiran ng Diyos na kabaligtaran sa pansamantalang kalikasan ng pisikal na mundo. Ang tinutukoy ni Propeta Isaiah ay ang katuwiran at pagliligtas ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, saan ba tayo nakatingin? Nakatingin tayo sa pagliligtas ng presidente, yung sinasabi nating righteous government. Well, wala namang masama sa ginagawa ni na Mayor Magalong, merong good governance, wala namang problema doon, okay lang yun, nakakatulong, pero hindi pa rin yun ang pinakakailangan. Napakarami nang gumawa ng ganyang nakalipas na panahon. Dapat ay pananampalataya sa Panginoon ang maging solusyon. Yan. Ang mga imaheng ginamit sa talatang ito ay makapangyarihan at nakakapukaw na iginuhit ang pansamantalang kalikasan ng langit at lupa upang bigyang diin ang walang hanggang kalikasan ng mga pangako ng Diyos. Ang talata, magandang gabi na Gertrudes, ang talata ay nagsisimula sa isang panawagan na itaas ang inyong mga mata sa langit at tingnan ang lupa sa ibaba. Ibig sabihin nito, i-analyze mo yung sitwasyon mo sa buhay mo sa lupa, yung kasalukuyang sitwasyon natin. At pag naunawaan mo na ang nangyayari, itaas mo naman sa kalangitan, idulog natin sa Panginoon. Malimit, hindi natin nagagawa ang mga bagay na iyan. Ito'y isang tawag sa atensyon na humihimok sa nakikinig na pag-isipan ng mundo sa kanilang paligid. Ito'y isang paalala na tumingin sa kabila ng mga agarang alalahanin ng pang-araw-araw na buhay. At isaalang-alang ang mas malaking larawan. Hinihikayat ng talatang ito
ang mga mananampalataya na tumingin sa Diyos bilang ang pinakahuling pinagmumulan ng pag-asa at kaligtasan sa halip na magtiwala sa mga panandaliang bagay sa mundong ito. Totoong kailangan nating lahat ang spiritual salvation or kaligtasan. Pero sa palagay ba natin sa kapanahunan na ang mga tao'y nagugutom, walang makain, tapos kabit-kabila ang balita ng korupsyon, magiging epektibo kaya na makapagbahagi tayo ng kaligtasan? Kaya nga maraming mga church talaga nag-aabot ng tulong para ginagawa nating proseso yun para mabahagi na natin ng ebanghelyo ang mga tao. Kaso hindi natin kayang gawin sa touching lives kasi wala naman tayong pondo na pambigay sa kanila. Kaya maraming may ibang bagay pa na pwedeng gawin. Tayo ay manalangin. Malimit tayong mga tao. Nagrereklamo tayo, wala na naman tayong pera, bitin ang sweldo, matagal pa ang sweldo pero wala nang pambili ng pagkain, ganito ganyan, walang pambayad sa ganyan. Pero ano ang ginagawa natin? Ipinapanalangin ba natin ito sa Panginoon? O baka naman hingi lang din tayo ng hingi. Sabi sa Pilipos, dapat pananalangin may pasasalamat at ibibigay ito ng Panginoon. Ang pag-asa ba natin ay talagang nasa Diyos? O baka nandun sa trabaho, meron pa nga sa atin, nagsisipagsugal pa o kung ano-ano pang mga ginagawang pamamaraan para lamang kumita. Nakakalungkot ang mga ganong sitwasyon. Nasaan ang katotohanan ng pananampalataya at pagtingin sa Diyos? Paano uunlad ang bayan kung tayo mismo sa ating mga sarili hindi natin mapaunlad ang ating mga tahanan? Nakakaano Tapos, ang sabi nga ng mga isisisi lahat sa gobyerno. Totoo, maraming pagkukulang ang gobyerno. Maraming pagkukulang ang politiko. Pero tayo kayang tao, ano kaya ang pagkukulang natin? And hinihikaya tayo ng talatang ito, tayong mga mananampalataya na tumingin sa Diyos. Ilagak natin sa Kanya ang pag-asa at kaligtasan dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Wala tayong magagawa kung hindi sa pamamagitan ng pag-asa na magmumula sa Diyos. Siya lamang pagdating panghimasukan ang mga bagay na hindi natin kaya. Idulog lang natin sa Panginoon at siguradong may mangyayari. Ang imahe ng langit na naglalaho tulad ng usok at ang lupa na tumatanda tulad ng isang damit ay isang malakas na simbolo ng kawalan ng permanenteng kalalagayan ng pisikal na mundo. Ang usok ay nawawala at ang mga kasuotan sa kalaunan ay nauubos na nagpapakita ng pansamantalang kalikasan ng material na mundo. Ang imaheng ito ay nagsisilbing isang matinding paalala na ang mga bagay na madalas nating inuuna at pinahahalagahan sa buhay na ito ay lumilipas at pandalian lamang. So yun nga yung problema nating lahat. Doon tayo lagi nakatuon, nagbibigay ng pansin doon sa mga pansamantalang bagay. Damit, ano pa ba? Pagkain, pera. Pero ang lahat ng bagay na yun hindi nagtatagal. Bakit hindi tayo magbigay ng tuon doon sa spiritual na bahagi? Hindi naman tayo mamamatay kung hindi tayo kumain ng ilang araw basta may tubig ka lang. At saka yung katawan natin meron yang mga naka-reserve na mga nutrients na po pwede nating magamit, pwedeng magamit ng katawan. Malimit tayo natatalo ng takot Kaya tuloy napapalayo tayo sa dapat na tamang gawin ang paglapit at pananalangin sa Panginoon. Mga kapatid, ang pananalangin ng pag-asa sa Panginoon, hindi lang yung simpleng mabanggit mo lang ang gusto mo o makabanggit ka lang ng ilang salita. Importante na maibigay natin ang kabuuan ng ating pag-asa, mahingi natin ito sa Panginoon. Yan ang kulang sa mga tao sa mundo. Ang talata, pagkatapos ay hinahambing ang pansamantalang pananatili sa walang hanggang kalikasan ng kaligtasan at katwiran ng Diyos. Ang pagliligtas ng Diyos ay inilarawan bilang walang hanggan at ang kanyang katuwiran ay sinasabing hindi kailanman maaalis. Ito ay nagsisilbing mapagkukunan ng kaaliwan at katiyakan para sa mga mananampalataya dahil binibigyan diin nito ang katatagan at pagiging maaasahan ng mga pangako ng Diyos. Sa isang mundo kung saan ang lahat ay napapailalim
sa pagkabulok at pagbabago o mga bagay na pansamantala, ang kaligtasan at katuwiran ng Diyos ay tumatayo bilang hindi natitinag at walang hanggang mga katotohanan. Ang talatang ito, talatang 6, ito ay magiging partikular na makabuluhan sa mga Israelita noong panahon ni Isaiah na nahaharap sa kahirapan at pagkatapon at kagaya rin sa ating kapanahunan ngayon. Pag hindi na bago ang sistema ng gobyerno natin at pamamahala, pag hindi na bago ang ugali ng mga tao, eh siguradong tayo mapupunta rin sa kaparehong pagkatapon o mga kabiguan. Yung mga nangyaring pagdurusa sa kapanahonan ng Israel ay pwede ring mangyari sa atin ngayon. Ito ipinapaalala sa atin ng mga pagsubok at kapaghatian sa mundong ito ay mangyayari, pero tatandaan natin ang lahat ng iyan ay pansamantala. Subalit ang pagliligtas ng Diyos ay walang hanggan. So, sa halip tayo magtuon ng pansin doon sa mga kapighatian sa mundong ito, doon tayo magtuon ng pansin sa pangwalang hanggang biyaya o kagandahang loob ng Diyos. Ang mensaheng ito ng pag-asa at pagtitiis ay pinagmumulan ng lakas para sa mga Israelita habang hinihintay ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Hindi naman masama na tumingin sa mga material at physical na bagay, pero dapat mas magtuon tayo ng pansin sa spiritual na bagay. Doon tayo tumingin sa mga kaparaanan, sa mga bagay na kayang gawin ng Diyos kasi yun ang magbibigay ng kapayapaan sa atin. Yan, yung tama sa sinasabi sa alamat Pastor Nanding, ang awa at habag sa Panginoon lang ang gagawa para sa pagmamahal niya sa atin, no? Hindi natin kayang gawin ang anumang bagay kung wala ito sa kaparang at kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon sa unang Korinto ay huwag tayong matitinag, magpatuloy lamang. Panghawakan natin, panindigan, yakapin natin ang pananampalataya at pagsunod na mayroon tayo. Huwag tayong susuko, huwag tayong matitinag dahil ang Diyos ay naandyan. Si Apostol Pablo nga nanalangin na ayusin siya dahil sa kaniyang yung thorn in the flesh niya. Eh ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi naman tinugon ng Panginoong Diyos eksakto yung hinihingi ni Pablo eh. Kasi ang sabi ni Pablo, kung siyang masusunod, itanggalin yung kanyang kabigatan sa kanyang physical na katawan. Hindi ba binagit eksakto kung ano yung thorn in the flesh na yon. Pero alam niyo, hindi naman eksaktong tinupad ng Diyos kung ano yung kahilingan ni Pablo. Sundi, ang sagot niya, ang aking biyaya ay sapat sa iyong buhay. Parang ganon. My grace is sufficient for everything that you need. Eh, ibig sabihin, pinapaunawa ng Diyos kay Apostol Pablo na hindi mo man makamit ang mga gusto mong mangyari sa buhay mo, nandito ako na siyang magbibigay ng pag-asa at kalakasan sa iyo. Sa mundo natin ngayon, marami tayong hinihingi, marami tayong gustong mangyari. Pero kagaya ng mensahe kay Apostol Pablo, sapat higit pa ang biyaya ng Diyos para sa ating pangangailangan. Hindi man natin eksaktong makamit ang ating mga kagustuhan sa buhay, sigurado na ang Diyos ay naandiyan at hindi niya tayo iiwanan at pababayaan. So anong sinasabi dito ng talata? Ano ang mensahe ni Propeta Isaiah sa mga Israelita? Manatiling nakakapit sa Diyos. Tumingin sa kaitaasan sa biyaya ng Diyos at wag lang mag-focus dun sa mga pangangailangan sa mundo. The same message, yan din ang mensahe ng Panginoon sa atin sa kasalukuyang panahon. Wag lang tayong nakatingin sa pangangailangan nating material at physical, salit doon sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoong Diyos. Ayan. Okay, sa verse 7, ang sabi dito, ang nakakaalam tungkol sa matuwid sa akin makinig. Kayong lingkod ko na tagapag-ingat ng aking kautusan. Hindi kayo dapat matakot sa puna ng tao o manlupaypay man kung laitin kayo. Sino kaya ang kinakausap dito ni Propeta Isaiah? Siyempre alam natin mga Israelita. Pero ang sabi niya, ang nakakaalam tungkol sa matuwid sa aking makinig. Kayong lingkod ko na tagapag-ingat ng aking kautusan, hindi kaya tayo rin ito? Hindi kaya tayo ito na nakakaalam sa matuwid, tungkol sa matuwid?
na kautusan ng Diyos. Ang dami nating pinag-aralan, alam natin ang Bible, alam natin ang tama, alam natin ang dapat na gawin, yung utos ng Diyos. Ibig sabihin, ang sabi ng Panginoon dito, tayo ay makinig. Kayong lingkod ko na tagapag-ingat ng aking kautusan. Sino ba yung lingkod niya tagapag-ingat ng kautusan? Hindi po ito mga pastor lang. Tayo pong lahat ito. Tayo yung mga mananampalataya. Lagi ko nga sinasabi sa inyo, pare-parehas lang po tayong tagasunod ni Kristo. Pare-parehas lang tayong mananampalataya. Nagkaroon lang tayo ng titulo. Ako'y pastor, kayo ay hindi pastor. Pero pare-parehas lang naman tayo na naglilingkod sa Panginoon. Yung utos sa akin, utos din sa inyo. Merong konting kakaibahan lamang. So, sinasabi dito, na talatang ito ay para sa atin na nakakaalam ng matuwid. Wag na kayong magpapalusot. Hindi ko alam ang matuwid. Mali na yung ganon. Ano? Yan. Ang talatang ito ay isang makapangyarihang panawagan sa mga tapat na manatiling tapat at magbigay tuon sa batas ng Diyos at palagi ang magtiwala sa katapatan at kaligtasan ng Diyos. Ito ay nagsasalita sa walang hanggang mga tema ng katuwiran, pananampalataya at katapangan sa harap ng pagsalungat at nagsisilbing paalala ng walang hanggang kaugnayan ng mga mensaheng ito para sa mga mananampalataya. Ngayon, ipinapakita dito na saan mang bahagi ng buhay natin, anumang panahon, ang katwiran ng Diyos at ang pananampalataya ng tao ay dapat na magkatugmayan. Yung ating pananampalataya dapat papunta doon sa katwiran ng Diyos upang makamit natin ang ating mga hinihingi na nakaayon sa kalooban ng Diyos. At hindi natin dapat kontrahin ang kaparaanan ng Diyos dahil siya lang ang nakakaalam, siya lang ang may otoridad sa lahat ng bagay. Kaya ang sabi doon, sa aking makinig, listen to me. Kakaunti na yata nakikinig sa panahon ngayon eh. Yan. Kaya nga po lagi tayong nag-aaral para sa maalam natin yung mga bagay na ito. Ang talatang ito ay isang panawagan sa mga nakakaalam at naniniwala sa katwiran na humihimok sa kanila na bigyang pansin at makinig sa salita ng Diyos. Makinig sa salita ng Diyos. Hinihimok ng propeta ang mga tao na maging matatag sa kanilang pananampalataya at pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Hindi sila dapat matakot sa mga opinion o panunuya ng mga tao hinggil sa kanilang pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. So, ang keyword na binabanggit dito ay sumunod at makinig. Makinig sa utos ng Diyos. Salamat at tayong lahat ay nananawagan ang Panginoong Diyos na tayong lahat ay makinig sa Kanya. Hinihimok tayo sa pamamagitan ng mga salitang ito, ng mga talatang ito, na tayo ay patuloy naman ang palataya at sumunod sa kautusan ng Diyos. Ayan. Okay, binibigyang diin sa talatang ito ang tema ng katuwiran at katapatan sa batas ng Diyos. Patuloy itong nagpapaunawan sa mga taong nakakaunawa ng tama at katarungan na manatili sa pagsunod sa Diyos anuman ang sitwasyon. Okay, bigyan ko kayo ng practical na halimbawa. Nabanggit ko na rin ito dati eh. Nagrereklamo tayo na may baha sa ating mga paligid. Lumulubog ang mga bahay, ang mga kanal. Bakit? Walang flood control? Ibinulsan ng mga congressman, ang kontraktor, ang budget? Ano bang ginagawa natin sa ating mga paligid? Bakit bumabaha? Yung bang mga basura natin, saan natin itinatapon? Yung bang balat ng candy? Yung mga plastic? Hindi kaya yung mga kanal natin ay puro basura? Kahit na mayroong flood control, pag puro basura yan, baliwala din. Okay lang, Brother Edgar? Okay lang, okay lang. Salamat, at least na andyan ka na. Yan. So,
Ibig sabihin, ang gustong ipahiwatig nito, mayroon tayong part, may bahagi tayo na kailangan gawin. Totoo na maraming pagkukulang ang gobyerno plus yung corruption sa politiko. Nandiyan naman yan eh. Hindi naman natin maikakaila, talagang meron. Pero dapat makita rin natin na mayroon din tayong bahagi. Bakit nagkakahirap-hirap ang Pilipinas? Pinapayagan din kasi natin. Unang-una tayo ang nag-upo sa kanila sa mga pwesto na yan. Tayo rin ang mamamayan, nga, at least may gawin tayo sa maliit na bahagi ng ating buhay, yung ating mga tahanan, yung ating mga kapaligiran para mabawasan kung ano. Kung lahat ng tao ay gagawa ng maliit ng kapirasong magandang bagay, posibleng mabawasan ang problema. Kaya lang, ang lahat ay nakatingin doon sa nakurakot o doon sa nawawalang pera. Hindi mahihirapan tayo. Naku, napakahabang kasaysayan na wala nang nangyari sa ganyan. Okay, patuloy itong nagpapaunawa sa mga taong nakakaunawa ng tama at katarungan na manatili sa pagkilos at pamumuhay na nasa linya ng katarungan sa lahat ng aspeto at sitwasyon. Nagpapaunawa sa mga taong nakakaunawa ng tama at katarungan. Makakasama tayo sa mga taong nakakaunawa ng tama at katarungan. Hindi kaya kasama tayo doon? Posibleng kasama tayo doon. Ano ba yung ginagawa natin? Yan. Sa ating, sige, wag na nating dalhin doon sa usaping gobyerno, sa usapin ng pananampalataya, sa usapin ng pagpapalago ng church. Okay. Pero lahat tayo nananalangin na lumago ang church. Pero ano ba yung nagawa na natin sa pagpapalago ng church? Sa totoo lang po, kung ako po yung magsasalita dito sa usapin ng touching lives, baka masaktan po kayong lahat, yung mga taga-touching lives. Masakit po ang pwede kong sabihin, pero hindi ako umiimik. Kasi ayoko nang makasakit Iniintay ko na lang na kumilos ang bawat isa. Kasi ang nangyayari, nakatingin lang sa iisa ayoko po. So tuloy tayo sa ating pinag-aaralan. Ang sitwasyon sa bawat church ay sitwasyon ng gobyerno. Pinaliit lamang ang coverage nito. Bakit may problema sa gobyerno? Dahil maraming hindi kumikilos. Maraming may kanya-kanyang agenda. Bakit may problema sa church? Baka yung iilan ay hindi rin kumikilos. Baka yung iilan o yung maraming tao sa loob ng church ay wala ring ginagawa. Kayo po yung mag-isip. Okay. Okay. Muli, ay ang talatang ito ay nananawagan ng paghikayat sa mga taong ito na manatiling tapat at hindi natitinag sa pagsunod sa batas ng Diyos. Kung isiniliin natin na maraming sumusuway sa batas ng gobyerno, pumunta tayo sa lokalidad natin. Tayo bang lahat sumusunod sa batas ng Diyos? Di ba? Tayo bang lahat ay sumusunod? Kung mapaunlad na natin ang sarili-sarili nating environment, ang sarili-sariling lugar kung saan tayo naroon, baka sumunod ang mas malaking bahagi ng buhay natin. Yung gobyerno na natin. Ano po? So marami tayong mapupulot sa mga talata pong ito. Ang panawagan ng Biblia ni Propeta Isaiah ay hindi lang tumutukoy sa aspetong espiritual. Ito'y tumutukoy sa gobyerno. Pero sige, dalhin natin sa espiritual. Ano ba ang ginagawa natin sa aspetong espiritual? Yan ang ating tugunin sa ating mga buhay. Lahat tayo'y may responsibilidad. Okay. Ang mundong ginagalawan natin ay mundo ng kasalanan, kasamaan at mga gawaing kalimitan ay hindi nakakapagbigay ng karangalan sa Diyos. Masama na nga ang gobyerno, minsan nagiging masama pa rin ang simbahan. Bakit? May corruption din sa simbahan Maraming pastor sumisigaw na i-reform ang gobyerno, patalsikin, paalisin na ang presidente. Yung sumisigaw ng mga ito na pastor, mga Kristiyano, nagrarally, ay maaayos kaya ang kalagayan ng kanilang simbahan? Mag-obserbahan po natin sila. Meron akong kilalang mga congressman, pero yung mismong distrito niya, pastor siya, hindi niya naaasikaso. Meron akong kilalang top leader ng evangelical church.
nananawagan na sumama daw yung mga mananampalataya sa rally. Samantalang yung maliit na asosasyon na kanyang pinamumunuan, hindi niya rin naiaayos. Ayan po, nakakalungkot. Muli, ang talatang ito ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at utos sa mga tao na magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Magpatuloy sa paggawa ng mabuti sa kabila ng mga kasamaan sa mundo. Yan. Ang sarap ng sentence na yun eh. Magpatuloy sa paggawa ng mabuti sa kabila ng kasamaan sa mundo. Magpakasipag tayo bilang mananampalataya kahit na yung iba ay tamad. Gumising tayo kahit yung iba ay natutulog. Patuloy na sumunod sa mga utos ng Diyos sa likod ng mga kasalanan at mga pagsuway. Kahit yung iba ay sumusuway, di sumunod tayo. Sabi nga doon be honest even others are not. Be honest even others will not. Ayan, so, ayan. Hinihikayat nito ang mga nakikinig at mga makakabasa ng talatang ito ng paliwanag na to, tayong lahat, kasama ako dun, na magkaroon ng lakas ng loob at huwag bumagsak sa magpatalo sa mga huwag bumagsak o magpatalo sa mga panlalait at pambabatikos ng mga tao. Sa dulo'y makikita ng lahat ang katunayan ng biyaya at pagsama ng Diyos sa mga taong nilalait at inaapi ng mga tao. Yan. Kaya tayo minsan napupuna, kapuna-puna naman talaga. Salamat, Brother Edgar. No? Make a difference among them. Pwedeng among ourselves. Make a difference. Tanungin ko kayong lahat, mga kapatid, kumusta ang daily devotion ninyo? Kumusta ang pananalangin ninyo at pakikipagniig sa Panginoon? Baka yung dalawang bagay lang ngayon ay nakakalimutan na natin. Paano pa tayo sisigaw ng pag-aayos ng gobyerno at pag-aayos ng simbahan? Yung dalawang bagay na personal na sa atin, sa inyo, hindi nagagampanan, paano na yung mas malaking bahagi pa? Ang simbolismo ng talatang ito ay matatagpuan sa pagkakatugma ng puso at paninisi ng mga tao. Paninisi ng mga tao. Sino ba nagsulat nito? Bakit ganito to? Ako yan. Bakit nga ba ganito yung naisulat dito? Ang puso ay madalas na ginagamit sa Biblia bilang isang simbolo ng panloob na pagkatao. Ang sentro ng mga damdamin at mga layunin sa talatang ito, kinakatawan ang malalim at matibay na pangako sa batas ng Diyos na dapat manatili sa kalooban ng mga tao. Sa kabilang banda, ang panunumbat ng mga tao ay sumisimbolo sa mga pamumuna, pagsalungat at pangungutya na maaaring magmula sa mga tao rin. Sa mga taong hindi magkapareho ng pananampalataya o pagpapahalaga. Hinihimok ng tagapagsalita ang mga tao na alalahanin sa kanilang pagkatao ang katapatan at kapangyarihan ng Diyos sa nakaraan at magtiwala sa Kanya para sa kanilang kinabukasan. Ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ng tao ay ang pananatili sa mga gabay at batas ng Diyos. Pananatili. Ito ang magbibigay ng buhay at walang hanggang kapayapaan sa lahat ng tao. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay nag-iiwan ng mensahe ng hindi napuputol na pagtitiwala sa Diyos at ang panawagan sa lahat ng mga malayo sa Kanya na lumapit at manumbalik sa Diyos. Totoo na Biblia ang ating pinag-uusapan. Totoo na ito ay kautusan ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah sa mga Israelita. Pero hindi kaya ito'y kautusan din sa atin. Hindi kaya ang refleksyon ng mga salitang ito ng Diyos sa Biblia ay ang ating aktual na pamumuhay bilang mananampalataya, bilang mamamayan ng Pilipinas, bilang tagasunod ng Panginoong Diyos. Let us continue reflecting, mga kapatid. Kaya meron tayong reflection pag Sunday. Galing nga natin sa mga practical na application sa buhay natin. Ano ba yung nagiging resulta sa atin ng ating pag-aaral? Lagi nating sinasabi at naririnig ko sa inyo, salamat po sa Panginoon dahil araw-araw kami nag-aaral, natututo, may nadadagdag, may natututunan.
Pero ano yung resulta sa ating mga buhay ng ating natututunan? Ano ang magiging legacy ng bawat isa sa atin pag tayo'y nawala na dito sa mundo? Ano ang pwede nating iwanan sa mga susunod na henerasyon? Kung tayo'y mga matay na, tayo mga may mga magulang, tayo medyo may edad na, anong iiwanan natin sa mga susunod na tao? Huwag na tayong munang tumingin sa gobyerno. Tingnan muna natin ang ating sarili. Kagaya ng mga Israelita. Ang sabi ng mga ni Propeta Isaiah sa mga Israelita, tingnan ninyo si Abraham at si Sarah. Ano ang naging buhay nila? What if 30 years from now or 20 years from now, merong isang magsabi, tingnan ninyo ang inyong mga magulang. Tingnan ninyo yung mga nauna sa inyo kung anong buhay nila. Ano kaya ngayon ang pupwedeng tingnan sa atin ng ating mga apo, ng ating mga anak 30 years from now? Mga kapatid, reflection sa ating mga naririnig at ating natututunan. Gawin, ilapat natin ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Hindi lang tayo basta nakapakinig. Bigyan natin ito ng aksyon. Bigyan natin ito ng totoong refleksyon buhat sa ating puso at sa ating pagkatao, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Baka kaya nakakaranas tayo ng mga problema at kabigatan ay dahil kulang ang ating aksyon buhat sa mga bagay na ating natututunan. Kumilos tayo mga kapatid. Sabi sa awitin kalaga na yung mga tali sa paa. Imulat na ang ating mga mata upang magkaroon ng silbi, ng value, ng halaga ang ating buhay. Yun po ang mensahe ng salita ng Panginoon. Kaya yan nandyan, kaya iyan ay isinulat, kaya natin ito pinag-aaralan para natutunan at pag natutunan na ay magawa natin sa aksyon. Again, anong iiwanan mo sa mundo pag umalis ka na? Ano ang makikita at maaalala sa iyo ng mga anak mo, ng mga apo mo pag wala ka na? Pag ililibing ka na 6 feet under the ground, ano kayang sasabihin sa iyo ng mga taong makikipaglibing sa iyo? Salamat mga kapatid sa inyong pakikinig. Hindi pa ako nagagalit. Masyado lang ako naging emotional ba ang tawag doon. Masyado lang ako nadala ng mga mensahe ng talatang ito. Dahil yun po ang problema ng mundo, yan ang problema ng church, yan ang problema ng bawat mananampalataya at hindi mananampalataya. Salamat ulit mga kapatid sa inyong pakikinig, sa inyong pagsama sa talakayan na ito. Kung meron po kayong mga dagdag na katanungan o mga aksyon, mga refleksyon, mga reaksyon, negatibo man o positibong refleksyon o mga reaksyon, mga komento, huwag po kayong mahihiya at hindi po problema yan sa akin. Kahit nung sabihin ninyo, kahit na anong maging reaksyon ninyo sa pinag-uusapan natin, tayo magkakapatid sa Panginoon. Tayo yung bubuo ng simbahan na to. Tayo ang magsasaayos ng mga bagay na hindi maayos. Tayo mismo ang magsaayos. Salamat, Brother Edgar, sa lahat ng iyan. Okay, tayo po yung manalangin bago tayo magwakas. Ama naming Diyos ng dakila sa lahat, salamat nga po sa iyong mga salita. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa mga pagkakataon na ito na kami nakakapag-aral. Dalangin ko, Ama, na matapos ang pag-aaral na ito, ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng mabisang refleksyon, magkaroon ng mabisang pag-aanalisa sa aming mga buhay at maipamuhay namin ng bawat isa sa amin ang mensahe, ang sustansya, ang value, ang halaga ng mga salitang ito upang hindi ito mabaliwala. Tulungan mo kami, Panginoon, na matuto at maiayos namin ang mga simpleng bahagi ng buhay namin. At ito'y maging kabahagi ng buhay doon sa mas malawak na aspeto. Ang gobyerno, ang simbahan, at ang pangkalahatan pa. Tulungan mo kami, Panginoon. Salamat po sa lahat ng ito, Ama. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.
Okay, so maraming salamat din mga kapatid. Salamat po sa inyong pagsama. Brother Edgar, si Pastor Claude, siyempre pamilya ni Ate Alma, si Mami Ay, si Pastor Nandig, si Nanay Gertrudes, si Carla, yan. At kung sino pa man po yung naka-join na hindi ko nakita ang pangalan at hindi ko nabanggit, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. To God be the glory.